May mga karapatan bang nalalabag kapag militar at pulis ang nagsasagawa ng public services gaya ng medical missions at livelihood projects sa mga komunidad? Alamin sa ating segment na Rights Watch. Dekada-dekada nang iginigiit ng mga magsasaka sa Lupang Ramos na mapasa kanila ang 372 ektaryang lupaing sinasaka nila sa pusod ng Dasmariñas, Cavite. Habang patuloy pang nakabinbin sa Department of Agrarian Reform ang kanilang petisyon, may isang issue pa raw na ikinababahala ang mga taga-Lupang Ramos, ang presensya ng mga ahente ng militar at pulis sa kanilang lugar. Nitong Enero lang, nalaman ng mga magsasaka na planong magdaos ng Task Force Ugnay ng medical mission at mga seminar sa mismong bukirin nila. Ang Task Force Ugnay ay binubuo ng pinagsamang puwersa ng 2nd Civil Military Operation Battalion sa ilalim ng 202nd Infantry Brigade ng Philippine Army at ng PNP Regional Office Calabarzon. Mula 2018, nag-deploy ang Task Force Ugnay sa iba't ibang komunidad sa mga probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon para magsagawa ng community support programs gaya ng medical mission, livelihood programs at mga seminar. Kahit pa idinaan sa barangay ang balak ng Task Force Ugnay, mariing tumutol ang mga magsasaka ng Lupang Ramos dito. Parang nakakapagduda kasi kung talagang wala silang hidden agenda, ba't hindi namin tatanggapin yung mga ganon? Kung ang nag-facilitate ng medical mission na yun ay ang barangay, bakit kami hindi papayag? Bakit sundalo? Hindi lang mga magsasaka ang nababalitang target ng Task Force Ugnay. Sa isang resolusyong inihain ng Makabayan Bloc sa Kongreso, naiulat na mula 2021, ilang ulit nang dinalaw ng mga ahente ng Task Force Ugnay ang mga opisina at bahay ng mga unyon ng mga manggagawa sa Southern Tagalog. May mga karapatan nga bang nalalabag kapag militar o pulis ang nagsasagawa ng medical mission at iba pang social programs sa mga komunidad? Oo, may nalalabag na karapatan kasi ginagamit nila itong supposedly na social services para maniktik dito sa mga tao na to na lehitimong mga residente nitong Lupang Ramos. Kumbaga, imbes na ibigay sa kanila yung lupang hinahangad nila, ito nga, minimilitarisa sila, nire-red tag sila bilang mga NPA, di umano. Siyempre, di ba, once you're red tag, ang sunod na niyan from so many experiences ng mga tao, sunod na niyan is enforced disappearances or extrajudicial killings. So yung right mo to security, right mo to life are being endangered. Paliwanag ni Attorney Aman, may karapatan ng anumang komunidad na tanggihan kahit pa socio-civic program gaya ng medical mission ang nais ilunsad sa kanilang lugar. Pwede nilang irehistro yung kanilang pagtutol sa pamamagitan ng pagre-rehistro nito sa barangay. Tapos syempre, panindigan din nila yung ganong stand nila na hindi talaga sila papayag dun sa ganoong activities. Kung magiging ganon kahigpit din yung paninindigan ng mga tao, kaya naman talagang pigilan.